alis. Pastora, last na, praise the Lord. Peace and stability amidst uncertainty. A life anchored in hope meron pong kapayapaan and stability amidst uncertainty. Hope anchors the soul, giving peace in the midst of chaos. No? Kapag ang buhay po natin is uncertain, no? Dahil po sa mga problema, dahil po sa mga takot and delays na meron po tayo sa ating buhay, people often became anxious and unstable. Tama po ba? Agree po ba kayo doon? Na nagiging anxious tayo madalas, nadadala po tayo ng mga problema, nadadala po tayo ng takot, at hindi na po tayo makapag-isip ng tama. No? But in Christ, we can experience peace. At anong klaseng peace? Yung ibinibigay ng ating pag-asa mula kay Kristo, it is the calmness of our heart. No, kapayapaan na meron po sa ating mga puso. Na sa kabila na hindi naman nagbago yung mga pangyayari, hindi naman nagbago yung sitwasyon, pero ikaw mayroon kang kapayapaan. At alam niyo ba, diyan kilala ang mga Kristiyano. Tama ba? Na yung mga Kristiyano na may tunay na pananampalataya sa Diyos, dumaan man yan sa maraming pagsubok ng buhay, matatagpuan mo yan na meron pa rin kagalakan. Kaya pa rin magpatuloy. Why? Because they hope in Christ. They believe in God. They believe that even trials can be used, no, para po tayo ay mas mapagbuti at mapag-inam. So yun po ang meron po tayong kapayapaan sa ating Panginoon. It gives calmness in our hearts. No? And also stability. Ano stability? Firmness of our faith. Matatag po tayo sa ating pananampalataya. Hindi po tayo mabilis, matinag. Hindi po tayo agad-agad natitinag kapag hindi po natin nai-receive or nakikita yung ating pong mga pinapanalangin. Mananatili po tayo nakatayo. Mananatili po tayong naniniwala at nananampalataya. Because God never changed. No? Even everything around us does. His presence will continue to give us comfort. No? Yung presensya pa rin ng Panginoon, yung kanyang mga pangako, ang mag-a-assure po sa atin na kaya po natin mag-endure, na meron pong kapayapaan at meron pong katatagan. No? Kahit na yung mga bagay sa paligid natin ay uncertain. Sabi po ng Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Kamusta po yung ating mga pag-iisip? No, nadadala na po ba tayo ng mga anxious thoughts na meron po tayo? God is reminding us na yung kapayapaan ay nais ni Lord na ibigay sa atin. We just need to be steadfast, believing that God got us. Hawak po tayo ng Panginoon. At nais niya po tayong tulungan. Nais niya po tayong samahan. Nais niya po tayong iligtas. No? If we will just hold firm and be steadfast sa katotohanan ito. Amen? At ibibigay po ng Panginoon ang kapayapaan sa atin po. Ano po paalala ng Philippians, no? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, no? Present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart, will guard your mind in our Lord Jesus Christ. No? Kapag si Lord ang nasa ating isipan, kapag si Lord ang nasa ating puso, walang bagay na alalahanin ang pwede pong magpahinto po sa atin. Amen. Ang pwede pong magpasira po sa atin. We just need to fix our eyes in our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Amen. Palapakan po natin. Whenever uncertainty comes, choose to fix your mind on Christ instead of your problem. Pray, manalangin ka, magtiwala ka sa kanyang mga pangako, and let your hope in Him anchor your heart. No? Yung pag-asa na meron tayo sa ating Panginoon na siyang maging angkla ng ating pong mga puso. That's how you can live with peace and stability in an
unstable world. And for conclusion, a life anchored in hope is marked by first unshaken faith in trials, joyful expectation of God's promises, perseverance in doing good, and peace and stability amidst uncertainty. Ang pag-asa, our hope is not in this world. Hindi po sa ekonomiya ng bayan ito, hindi po sa kalusugan na meron po tayo, dahil anytime pwede po tayo magkasakit. Hindi po sa pera na meron po tayo, dahil maaaring ngayon, sagana ka, pero baka bukas, wala na. Diba wala na yung mga kayamanan na iyan. Yes. So, our hope is not relying on the wealth that we have, or the health na meron po tayo, or sa kakayahan natin bilang isang tao, no? But our hope is in Christ who never fails. Sa Diyos na kailanman hindi nagbabago, hindi nabibigo, at hindi kailanman natalo. Amen? Our hope is in our Lord Jesus Christ. Romans 15:13 says, "May the God of hope fill us with all joy, with peace, as we continually trust in Him." Hanggang sa muli niya pong pagbabalik, maratnanawa tayo ng Panginoon na patuloy na umaasa sa Kanyang mga salita at pangako. Amen po? Palakpakan po natin yung sana kakasin sa Panginoon. Oh, hallelujah. We give you praise, God. Salamat po, Lord, sa katotohanan na pinaalala mo po sa amin sa umagang ito, na ang buhay po namin ay dapat nakaakla sa pagkasang meron po kami sa iyo. Ano man po ang mangyari sa aming paligid, ano man pong sitwasyon na meron po kami, Panginoon, hindi po kami matitinag, hindi kami susuko, hindi kami mawawala ng pag-asa dahil ikaw po ang aming pong pag-asa. Salamat po, Panginoon, because our hope in you is firm and secure. Oh Lord, we thank you, God. Receive our praises this morning, God. We thank you so much. Patuloy ka na kumilos sa aming mga buhay at ang katotohanan ito ay makita na ina-apply po namin. Salamat po, Panginoon. We give you glory and praise. In Jesus' name we pray.